pagtitipon na para patansikin na o palayasin na ang isang Bongbong Marcos. Hindi na po dapat siyang tinatawag na Presidente Bongbong Marcos kasi kadalasan ang namumuno ng bayang Pilipinas o tinatawag na presidente ay merong malasakit sa bayan. Pero sa nakikita ko po ngayon, wala po tayong nararamdaman, wala po tayong nakikita, kundi karahasan. Kulang na lang patayin yung mga nasa Davao. Sa tuwing nakikita ko po yung ginagawa ng kapulisan doon sa Davao City, especially Kingdom of Jesus Christ compound, masyado na pong masakit para sa akin bilang isang Muslim na napapanood ang isang kapwa Pilipino na kulang na lang patay silang lahat. Masasabi niyo ba na itong Bongbong Marcos administration ay tama ba na siya ay dapat manatili? Para po sa akin, hindi na po dapat manatili pa si Bongbong Marcos. Utang na loob po, Bongbong Marcos, maawa ka na sa taong bayan. Hindi na po makatarungan ang ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo po sa TOGC at sa mga Duterte at sa totoo lang, hindi naman po talaga ang nasadya nyo ay si Pastor Tibuloy, kundi para hukayin ang sinasabi nyong heartbeat. Hindi, saan ka po makakakita na ang heartbeat ay lupa? Meron bang heartbeat ang lupa? Naku po, isa na lang talagang masasabi ko dyan, kabangagan. Panawagan po natin, kaya po tayo nandito sa pagtitipon na ito ay para manawagan kay Bongbong Marcos. Bilang isang Muslim, Maranao tribe, nananawagan po kami, Pangulong Bongbong Marcos, maawa po kayo, hindi na po kayo karapat-dapat tawaging Pangulo ng ating bansa. Dahil hindi na po kayo makatarungan, wala po kayong puso. Akalain mo, sasabihin mo, walang mga armas, walang tirgas. Siguro kung magsasalita ka, kakatapos mo lang bumatak ng kumpeng. Wala kang awa sa Pilipinas, wala kang awa sa mamamayang Pilipino. Hindi ka karapat-dapat. Kami ay nagkamali, nabubuto sa'yo para tawagin kang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po makatarungan, hindi ka po dapat tawagin Pangulo. Isa ka pong Pangulo na walang puso, na pumapatay sa mga Pilipino. Pinapatay mo ang mga Pilipino sa kadahilanan na tumataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Unang-una na po dyan, yung bigas na ang pangako mo nung bago mag-eleksyon ay gagawin mong 20 pesos. Hanggang ngayon, ang mga bawat Pilipino, hinahanap mo ang 20 pesos. Kung meron man, mabaho na po yun. Hindi na po kailangan kainin. Marcos sinungaling! Marcos sinungaling! Marcos sinungaling! Marcos sinungaling! Mga kababayan, panawagan ko sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, makikiusap po ako sa inyo. Kung talagang mahal niyo po ang bayang Pilipinas, sana po sumuporta po kayo na manawagan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Palayasin niyo na ang mga tao na Bongbong Marcos! Palayasin si Marcos! Palayasin si Marcos! Palayasin si Marcos! Palayasin si Marcos! Sa mga kababayan ko dyan sa Mindanao, huwag po natin isipin
Kore Bertugong Impacto. Sa ating PNP chief ng Pilipinas, kayo po ay inilagay dyan. Sa kinalalagyan nyo, anong ginawa nyo? May pasayaw-sayaw pa kayo. May pa-party-party kayo. Paano natin tatawagin na ang mga buo PNP ay protect and to serve the people kung kayo mismo ay pinapatay nyo ang mga walang sandata. Pinapatay nyo ang mga taong kaawa-awa. Mga Bertugo, Puso! mga Bertugo at Mangin, Kayo! mga Bertugo at Bertugo at Manhin. Mga kababayan kong Muslim, especially ni Mindanao, nakikiusap po ako, lalo ka na, Congresswoman Nograles, sana naman, panindigan mo ang pagiging kabawinya mo! Sipain si Nograles, patay si King na rin. Sipain si Nograles, patay si King na Wala rin. kang utang na loob! Inutin. Binigyan ni Tatay Digong ang kapatid mo ng tatlong posisyon. Pero anong ginagawa mo? Pinapatay mo ang kapwa mong Davao-inyo! Congresswoman Nograles, ignutin, palayasin, ignutin, palayasin. Wala kang puso, kababae mong tao, parang kailan lang nakikipag-selfie ka pa kay Vice President Inday Sara. Wow. Mga wala kayong utang na loob, binigyan kayo ng karangyaan, tatlong posisyon, pero anong ginagawa mo? Sinisiraan mo ang taong nagbigay sa inyo, nagluklok para mabigyan kayo ng magandang buhay dahil ang mga Duterte ay mga mababait na kaibigan. Sa mga kababayan kong mga congressmen, especially the Bangsamoro Autonomous Government, please lang nakikisuyo po ako. Huwag po natin piliin ang kapangyarihan. Huwag po natin piliin ang pera dahil ang pera mauubos lang yan. Tama. Ngayon po, papayag ba kayo nang ang isang pastor ay unti-unti lang binabaon sa lupa? Hindi! Hustisya kay Pastor! Hustisya sa mga Pilipino! Hustisya! 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 Hustisya kay Pastor! Hustisya sa mga Pilipino! Ako po, hindi po ako natatakot. Dahil po, para po sa akin, nandito po ako para ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino! Ipaglaban karapatan! Ipaglaban karapatan! Ipaglaban karapatan! Sa mga taga-Davao, Davao Region, kung sino man ang mga namumuno sa Davao Region, governors, congressman, congresswoman, local government, and the other local government na nandyan, magising po kayo sa katotohanan. Minumura na kayo ng isang vlog sa TikTok dahil wala kayong mga bayan, wala kayong mga puso. Walang paninindigan, mga tuwak at buayang politiko. Mananawagan po ako sa mga kabinete na dating nakinabang kay Tatay Digong. Mahiya naman kayo! Maya! Maya manindigan! Maya! Maya manindigan kayo! Mga wala kayong utang na loob pagkatapos kayong pagkatiwalaan ng isang Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo ho, sa totoo lang hanggang ngayon, 2015 nung na-meet ko si Tatay Digong sa Mandaluyong. And up to now, siya pa rin ang tinitingala kong Pangulo ng Pilipinas. Duterte! 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 Hanggang dyan na lang muna ang aking masasabi. Basta po, uulitin ko lang po sa mga kabinete naman at sa mga senador, magkaroon naman po kayo ng bayag. Hindi po kayo puro panimera. Malapit na ang eleksyon! Hindi namin kayo ibubuto! Lalo na ang mga
ng Muslim Women for Peace. Ganito, Ikaw dyan muna, laban kasama ang bayan! 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 Bangko, hinahanap